Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headline. LTFRB maghahanda ng mga libreng sakay sa darating na Lunes, kalinsabay ng inaasahang Unity Walk ng mga kooperatibang nakiisa sa modernization program ng pamahalaan. Mahigit 600 mga paaralan magbubukas na ng klase sa darating na Lunes. Japan at Pilipinas nagsagawa ng kauna-unahang joint naval exercise sa South China Sea. At illegal na POGO workers na naipadeport na ng pamahalaan ng Pilipinas aabot na sa mahigit 1,600. Una sa ating mga balita. Good news para sa mga motorista, may panibagong rollback sa presyo ng langis ang inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba sa 20 hanggang 40 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang nasa 10 centavos hanggang 20 centavos naman na bawas sa presyo ng gasolina at 40 hanggang 60 centavos na rollback sa kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, August 6. Maghahanda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mga libreng sakay sa darating na Lunes. Ito'y kalinsabay ng inaasahang Unity Walk ng mga kooperatibang nakiisa sa modernization program ng pamahalaan na tutol sa Senate Resolution na suspendihin ang programa. Ito ang balita ni JP Nunez. At sa mga commuters po, na maapektuhan ng aming gagawin pagkilos patungo ng Malacanang, mga traffic o dahil naman hindi makaka-apek sa kanyang paroroonan dahil siguro baka marami kami sa kalsada, maipit sila sa biyahe, kaya humihingi po kami ng pamangkin. Ayaw mang makaperwisyo sa mga pasahero, subalit kailangan nila nilang gawin ito. Kaya ngayon pa lang nag-aabiso na sila sa mga maaabala. Sa Lunes, magsasagawa ng Unity Walk ang mga transport group na sumusuporta sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Nais ng grupo na maiparating ang kanilang matinding pagtutol sa Senate Resolution na nilagdaan ng 22 senador na nagsusulong na suspendihin ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Doon po sa Welcome Rotonda, mag-iipon-ipon kami doon. May mga dalang sasakyan at saka magmamarcha po kami, kabuntog yung aming mga modernized at magiging po mga traditional, papunta po ng Malacanang. Pangamba ng grupo kapag natuluyang pagbigyan ng Pangulo ang hiling ng anilay mga hindi sumuporta sa PTMP ng gobyerno, sila naman ang mababaon sa utang. Ito ay dahil hindi pa bayad ang kanilang mga modern jeep, kaya't kung hindi nila ito magagamit sa pamamasada, ay hindi rin sila makakabayad ng monthly amortization sa mga bangko. Naka-mortgage lahat yan, kaya nga ang dahilan kung bakit ito ginawang kooperatiba at korporasyon para magkaroon ng juridical entity at mabigyan ng pagkakataon ng mga government banks, pangunahin na Land Bank at DBP, para kami makautang ng milyon-milyon dahil kung individual naman, hindi ka makakautang. Nasa 5,000 miyembro ng kooperatiba ang inaasahang makikiisa sa Unity March sa Lunes. Bukod sa Metro Manila, may mga programa rin silang isasagawa sa Cebu, La Union, Cagayan de Oro at Region 3. Kaugnay niyan, tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na merong masasakyan ang mga commuter sa Lunes. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan para magbigay ng libreng sakay sa mga maaapektuhang pasahero. Sinabi pa ni Chairman Guadis, ginagalang nila ang karapatan ng mga tsuper na magpahayag ng kanilang mga saloobin at naiintindihan ng ahensya ang mga concern ng sektor ng transportasyon. Sa mga naunang pahayag, sinabi ng Department of Transportation na tuloy ang modernization program hanggat hindi ipinatitigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang Department of Budget and Management o DBM na depensahan ng 2025 proposed budget. Sa August 5 na uumpisahan ang budget briefings ng kagawaran at iba pang ahensya sa House of Representatives. Samantala, kinuwestiyon naman ng Makabayan Bloc ang unprogrammed appropriations sa 2025 proposed national budget at tinawag na Presidential Super Pork. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nakahanda na ang Department of Budget and Management na depensahan ng 2025 proposed budget sa Kongreso. Nagkakahalaga ito ng 6.352 trillion pesos na magiging batayan ng 2025 General Appropriations Bill. Sa Lunes, August 5, haharap ang Development Budget Coordination Committee o DBCC sa House Committee on Appropriations upang umpisahang talakayin ang pagkukunan ng pondo, antas ng paggastos at budget proposals ng mga kagawaran, ahensya at government corporations. We are all ready to defend our budget in Congress, both in House of Representatives and the Senate in the coming weeks. And sinabi rin po ng Pangulo na ginawa po namin to meticulously at walang tulog po namin to ginawa para po matugunan at maging responsive ang ating budget sa pangangailangan po ng ating taong bayan. Samantala, kwestiyon naman ng Makabayan Bloc ang unprogrammed appropriations sa 2025 proposed national budget at tinawag na Presidential Super Pork. Sa paliwanag ng DBM, tumutukoy ang unprogrammed appropriations sa maaaring magamit na pondo para sa mga prioridad na programa o proyekto. Magiging available lamang ito kung lagpas sa target ang revenue collection ng pamahalaan o may nakuhang karagdagang grants at foreign funds. Kaya natin ngayon tinatawag na Presidential Super Pork, itong unprogrammed appropriation kasi sobrang discretionary, kagaya ng confidential funds, yung mga lump sum. Itigil na ang paggamit ng unprogrammed appropriations, no? Kasi nababastardize ang budget process, lalong napapahina ang power ng legislative branch, no, para sa pag-check ng proposed budget galing sa executive branch. Parang dalawa, sabi ko nga kanina, dalawa yung inaaprubahan natin na pondo, isa sa program at isa sa unprogram. Sa ilalim ng proposed budget para sa susunod na taon, 158.67 billion pesos ang nakalaan para sa unprogrammed appropriations. Mas mababa ito ng 78.31% sa unprogrammed appropriations ngayong taon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema kahapon laban sa pag-divert o paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth papunta sa National Treasury. Hiniling ng mga petitioner tulad ni Senator Coco Pimentel at iba pang health labor groups na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang korte para pigilan ang paglipat ng naturang pondo. Gitang grupo labag ito sa saligang batas. Sa halip na ibalik sa National Treasury, mas makabubutian nila kung palawakin pa ang benepisyo ng PhilHealth para sa taong bayan. Na instead na kuhanin ang pera ng PhilHealth, panahon na po para palawakin yung benepisyo ng taong bayan mula sa PhilHealth. Ito po yung mas makatarungang dapat gawin, lalong-lalo na at itinaas natin ang premium na binabayaran ng mga manggagawa. Ang aming pong panawagan ay huwag pong ilipat yung bilyong-bilyong pondo ng PhilHealth. Dapat po manatili po yan sa PhilHealth. Dapat po yan ay para mapunta sa mga benepisyo ng mga manggagawa at mga mamamayan na miyembro ng PhilHealth. Kabilang din sa hiling ng petitioners na ipag-utos sa Department of Finance na ibalik sa PhilHealth ang anumang pondo na nailipat na dahil sa DOF Circular No. 003/2024.
Formal nang ipatutupad ang dagdag sahod at benepisyo ng mga empleyado ng pamahalaan. Ito'y matapos ilabas ng Malacanang ang isang executive order ukol dito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Magiging epektibo na ang ipatutupad na aumento sa sahod at benepisyo ng mga government workers sa ilalim ng Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa otoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sasakupin ng updated salary schedule sa lahat ng civilian government personnel sa ehekutibo, legislatura at judicial branches, constitutional commissions at iba pang constitutional offices. Ipatutupad ang aumento sa sahod sa national government agencies sa 4 na tranches o bahagi. Ang unang tranche ay naging epektibo na noong January 1, 2024, ikalawa sa January 1, 2025, ikatlong bahagi sa January 1, 2026 at ang ika-4 ay sa January 1, 2027. Bukod rito, ang mga kwalipikadong state workers ay makatatanggap ng 7,000 pesos para sa medical allowance. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan nang itaas ang sahod at benepisyo ng mga government personnel dahil sa pagbaba ng purchasing power dulot ng inflation upang manatili silang competent, committed at healthy workforce. Dahil sa desisyon na ito ng pamahalaan, maisusulong rin anyang social justice, integrity, efficiency at magbubunga ng pagtaas ng productivity at higher quality public service. Inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management na maglabas ng kinakailangang guidelines para sa partikular na mga probisyon ng EO 64. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mahigit 600 mga paaralan ang magbubukas ng klase sa darating na Lunes, August 5. Hindi sila nakasabay sa pagbubukas ng klase nitong nakaraang linggo dahil sa paglilinis at rehabilitasyon ng mga paaralan dulot ng mga pagbaha na dala ng Bagyong Karina at Habagat. Ito ang balita ni Jed Neresina. Matapos ang isang linggong postponement ng klase dahil sa naiwang epekto ng Bagyong Karina at Habagat, handa na ang mga paaralan sa Marikina City sa pagbubukas ng klase sa Lunes, August 5 para sa school year 2024-2025. Ang Nangka Elementary School na ginawang evacuation center, nalinis at naiayos na. Of course, wala naman perfect, no? So I say 95, no? As far as I'm concerned as the school head. So ginawa naman namin lahat. So yung 5% will be siyempre for improvement. Maayos na rin ang sitwasyon sa Industrial Valley Complex National High School sa Marikina City, kasama ang kanilang mga paaralan sa mga binaha at pinasok ng putik. Ayon kay Principal Amabel Santiago, handa na ang mga silid-aralan kahit may ilang bahagi pa rin na kinukumpuni. 78% pa lang when it comes to the surroundings. Pero yung classroom, nasa 90% naman yan. Ang classroom talaga ang tinutukan na ayusin ng mga teachers. Pero yung surroundings, that is part of our cleaning na talaga ng aming job order or yung utility. So, hindi ka agad na nagagawa. And besides, may ginagawa pa kasi sa amin na under construction pa yung aming covered court. Sa Lunes, inaasahan ng Department of Education ang higit 600 mga paaralan ang magbubukas ng klase. Ito ang bilang ng mga di nakasabay sa pagbubukas ng klase nitong nakaraang linggo dahil sa paglilinis at rehabilitasyon ng mga paaralan. Kaya isa sa tinitingnan ng DepEd ang pagkakaroon ng makeup classes o Saturday classes upang mapunan ang mga nawalang araw ng pasok. Usually ganun naman yun di ba? Kailangan pagka na-miss yung weekday, sa weekend mag-makeup. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Department of Education na dagdagan pa ang mga administrative staff sa kabila ng nauna ng nakadeploy na 5,000 non-teaching staff. Nais ng DepEd na mabawasan pa ang mga non-teaching tasks ng mga guro sa pampublikong paaralan. Nagpapalik si Jed Neresina. Kulang pa rin ng mga administrative assistants sa Department of Education kahit na nakapag-deploy na ng 5,000 non-teaching staff. Kaya sa pagbubukas ng school year 2024-2025, may ilang mga guro pa rin ang gumagawa ng mga non-teaching tasks kasabay ng kanilang teaching workloads. Kaugnay niyan, plano ng DepEd na dagdagan pa ang mga administrative staff
upang higit na mabawasan ang mga non-teaching tasks ng mga guro sa pampublikong paaralan. Na overburden din yung administrative assistants dahil yung iba, 3 yung eskwelahan na pinupuntahan niya. Wala pang eksaktong bilang ng karagdagang staff ang DepEd dahil kasalukuyan itong nagsasagawa ng pag-aaral kung paano mababawasan ang administrative workload ng mga guro. Hihingi pa kami ng additional tulong dito sa manpower, but at the same time, siguro babawasan na rin namin yung mga reports. Samantalang magkakaroon ng adjustment sa matatag curriculum, sabi ni Secretary Angara. Kasunod ito ng mga nakarating sa kanya na ulat na may ilang mga guro na na-overwhelm sa pilot implementation ng matatag curriculum. There'll be some adjustment period kasi pilot talaga siya. At yun ang maganda sa any pilot. Kung may nais baguhin, madaling baguhin. Sa kabuuan, sinabi ni Secretary Angara na minor lang ang naging mga issue sa pagbubukas ng mga klase. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng kauna-unahang joint naval exercise ang Pilipinas at Japan kahapon sa South China Sea. Bahagi ito ng pagpapalakas ng security ties ng dalawang bansa sa gitna ng umiigting na pressure sa teritoryo mula China. Kasunod din ito ng paglagda ng Manila at Tokyo ng kasunduan upang payagan ng deployment ng tropa ng dalawang bansa sa bawat teritoryo. Ang Japanese destroyer na JS Sazanami at ang Philippine Guided Missile Frigate na BRP Jose Rizal ay nakibahagi sa naturang unang bilateral maritime cooperative activity. Kabilang sa mga isinagawa ay ang communications exercise sa pagitan ng dalawang barko at mga taktikal na maniobra sa West Philippine Sea. Ang naturang naval exercise, Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force ay bahagi ng pinagtibay na ugnayan at mutual commitment sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Aabot na sa mahigit 1,600 illegal na POGO workers ang naipadeport na ng pamahalaan ng Pilipinas kasunod ng pinaigting na kampanya kontra sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang ginagawang operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC maging sa mga dayuhan na nagtatrabaho sa legal na POGO hubs na kailangan ng i-repatriate. Ito ang balita ni Joan Nano. Alinsunod sa direktibang ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan idineklara nito ang POGO ban sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ang ginagawang deportation ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration sa mga nahuhuling illegal POGO workers na pawang mga foreigner. Base sa datos ng PAOK, mula pa noong May 4, 2023 hanggang sa ngayon, ay umaabot na 1,698 na mga illegal POGO workers ang naipadeport na pabalik sa kani-kanilang mga bansa. Nito lamang Huwebes, mayroong 27 mga Chinese na illegal na nagtatrabaho sa POGO ang ipinadeport ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa PAOK, 33 dapat ang ipapadeport noong Huwebes, subalit 6 sa mga ito ang hindi nakaalis dahil mayroong whole departure order bunsod ng kasong kriminal na kinasasangkutan ng mga ito. Sa ngayon ay ibinalik na muna sila sa kustudiya ng Bureau of Immigration. Bukod sa illegal POGO workers, kasama rin sa inaasikaso ng PAOK ang repatriation ng mga dayuhan na nagtatrabaho sa mga legal na POGO hub. Ang lahat po ng mga nahuhuling mga illegal na mga POGO workers, lahat sila ay naka-blacklist. So they won't be able to come back to the country anymore. Pero yung iba naman na mga legal workers doon sa mga legal na mga IGLs na dahan-dahang nagsasara, kung wala ko sila mga kaso, they will not be blacklisted in coming back to the country unless a policy will be released by the national government na lahat ng mga galing sa mga IGLs, Internet Gaming Licensees, the former POGOs, will be blacklisted. Pero as of now, ang mga nahuli lamang sa illegal ang napablacklist so far. Sa datos ng PAGCOR, tinatayang mayroong nasa 30,000 ang mga nagtatrabaho sa mga legal na POGO sa Pilipinas at kasama na rito ang ilang mga dayuhan. Aminado naman ang PAOK na malaking hamon rin para sa kanila
na matunto ng lahat ng illegal POGO workers dito sa Pilipinas. The challenge that we would face would be yung mga nasa mga illegal na mga IDLs o yung mga illegal na mga POGO. Yun po, sa pakikipagtulungan ng PAOK, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, DILG, through Secretary Benhur Abalos, PNP, NBI, AMLC, BI, ganyan, we're fairly confident that we would be able to deport, if not all, at least a good number of them. Nauna nang binigyan ng 59 na araw na taning ng Bureau of Immigration para umalis ng Pilipinas ang lahat ng illegal POGO workers na nagtatrabaho dito. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaimbestigahan na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga permit ng nasunog na commercial building sa Binondo, Manila kahapon. Nais ng DILG na may managot kung mapatutunayang may paglabag sa National Building Code ang gusali dahil hindi agad nakalabas ang 11 nasawi sa sunog. Ito ang balita ni JP Nunez. Kalunos-lunos ang sinapit ng 11 nasawi sa nangyaring sunog sa isang commercial building sa Carvajal Street sa Binondo, Manila kahapon ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, wala nang buhay nang matagpuan ang 6 na biktima sa mezzanine floor ng 5 palapag na gusali, habang ang 5 naman ay nasa kanilang mga higaan pa sa second floor. Hindi muna binigay ng BFP ang identity ng mga nasawi pero sila ay kumpirmadong mga tenant sa naturang building. Ayon kay Fire Senior Inspector Michael Ignacio ng Manila Fire District, nasunog na ang katawan ng mga biktima nang matagpuan kahapon matapos maapula ang sunog. Nung pagkikita po namin, nasa kwarto pa rin po sila at wala po silang indication na nakapunta sila sa CR, naghanap sila ng tubig o wala or what. Ando lang po sila sa kwarto. Sama-sama sila po sila doon. Sabi ng BFP, isa sa posibleng pinanggalingan ng apoy ang karinderya sa baba ng building na mayroong mga kalan at tangke ng LPG. At batay sa kanilang inisyal na investigasyon, wala nang ibang dadaanan ang mga biktima kundi ang nasusunog na mas mababang palapag. As per initial assessment po, wala po tayong nakita na secondary exit. Pinaiimbestigahan na ng DILG ang permit ng commercial building kung nakakasunod ba ito sa building code at fire safety standards. Kapag napatunayang may paglabag, nais ng DILG na mayroong managot sa mga nagbigay ng permit pati na ang may-ari ng building. Bakit ganong kadami ang namatay? I-assume natin totoo ito. Bakit 11 kagad? Ibig sabihin nito, may problema sa structure itself. Nasunod ba ang standards nito? Meron bang paano ang fire exit nito? Gusto kong malaman ang mga papeles ito, sino nagbigay ng permit ito. Samantala, nakatakda namang maglabas ng memorandum si Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan upang ipag-utos na inspeksyonin ang lahat ng mga istruktura sa lungsod kung nakakasunod ito sa National Building Code at Revised Fire Code of the Philippines. Ito ay upang maiwasan ang kahalintulad na pangyayari. Prioridad sa gagawing inspeksyon ang mga building na nasa 15 taon na ang tanda na mayroong mas mataas na tsansa na masunog. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming benepisyo sa mga pasyente at doktor ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga operasyon tulad ng Da Vinci's Robotical Surgical System ng Makati Medical Center. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Hindi na maikakaila ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya maging sa larangan ng medisina. Tulad ng Da Vinci Xi Robotic Surgical System na mayroon ang isa sa mga tanyag na ospital sa bansa. Malaking tulong ito sa Makati Medical Center upang mapagaan ang trabaho ng mga doktor. Robotic surgery is a technology that supports the capability of the surgeon. No?
tinutulungan yung Cirujano na magkaroon ng ability with minimally invasive surgery but as if nasa loob ka ng pasyente. You know, with precise vision, three-dimensional, high definition 3D vision, ergonomics, no, na comfortable yung surgeon, nakaupo lang. And then of course, with the endo-wrist movement where the doctor is actually not operating on sticks but actually using extended hands. May kapakinabangan din ito sa pasyente dahil mas magiging maalwan at magaan ang kanilang pakiramdam habang dumaraan sa medical procedure. The definitive things that will be advantageous for the patient will be, one, less trauma kasi maliit lang ang butas. Number two, usually less blood loss or walang blood loss. Hospital stay shorter, and then patients are able to recover faster. So these are the distinct advantages. No? It's good for not only for the patient, for the doctor also. Ayon rin kay Dr. Jaime Songco, head ng Department of Surgery and Urologist ng Makati Medical Center, walang dapat ikabahala ang mga pasyenteng sasailalim sa robotic surgery dahil surgeons pa rin ang mag-oopera gamit ang robot. Yung operasyon, it's not something new. It's what we've been doing, except that with the aid of this equipment, dumadali yung procedure. So hindi naman ibig sabihin nagbago yung procedure o yung machine ang gumagawa eh. Kami pa rin ang gumagawa, kami nasa likod ng machine eh. So it's just the machine is doing whatever we're doing. So yun eh, no? Hindi naman nagbago yung procedure, hindi nagbago yung doktor, hindi yung robot na nag-oopera eh, kami pa rin. Dagdag pa ni Dr. Jaime Songco, umabot na rin sa 7 milyon ang mga naoperahan sa buong mundo sa tulong ng robotic-assisted surgery. At para sa iba pang impormasyon ukol sa robotic-assisted surgery, inaanyayahan namin kayong manood ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabalik ang Itong Balita Weekend Edition. Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang ambag ng mga mamamahayag sa lipunan at maging sa pamahalaan. May panawagan rin ang Pangulo ukol sa paggamit ng artificial intelligence sa pagpapakalat ng fake news. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. You likewise help in holding public officers, including myself, accountable for our actions, recognizing our work when we do well, and pointing out shortcomings whenever our work does not measure up to our sworn duties. Inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga mamamahayag sa pagbibigay ng makabuluhang impormasyon sa publiko sa panunumpa ng Board of Trustees ng Association of Philippine Journalists Samahang Plaridel Foundation. Sinabi ng Pangulo na naging mahalaga ang tungkulin ng Filipino press sa pagbabantay maging sa ginagawang pagganap sa tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan. Bukod rito ay nananawagan rin si Pangulong Marcos Jr. sa mga mamamahayag na tumulong sa paglaban sa pagkalat ng fake news. Ito ay sa gitna na rin ng pamamayagpag sa paggamit ng artificial intelligence o AI. In this time of unregulated social media, of fake news, artificial intelligence, now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Tiniyak rin ng Pangulo ang patuloy na suporta ng administrasyon upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng media workers. Samantala, nag-courtesy call, ipinahayag ng Pangulo ang patuloy na magandang relasyon ng Pilipinas at Japan. Umaasa si Pangulong Marcos na patuloy na susuportahan ng political leadership ng Japan ang patuloy na pagpapalakas ng relasyon sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 25 taon mula nang maisabatas ang Clean Air Act, nanawagan ng iba't ibang clean air advocates sa agarang pag-upgrade ng air quality standards ng bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. 5,
Kaalinsabay ng National Lung Month ngayong Agosto, inilunsad kahapon sa Lung Center of the Philippines ang breathing billboard installation. Pinangunahan ito ng 350 Pilipinas kasama ang Institute for Climate and Sustainable Cities at ang iba't ibang clear air advocates. Ayon kay Francis de la Cruz, nananatiling malaking problema sa kalusugan ang polusyon sa hangin na nagreresulta sa pagkalugi ng ekonomiya ng bansa. Ang epekto naman ng polusyon, no? Yan ay maging polusyon sa tubig, polusyon sa hangin. Ang epekto niyan talaga ay kalusugan. At syempre, pag ang mamamayan ay hindi malusog, mas mahirap para sa kanya ang maghanap buhay, gumawa ng mga economic activities. Kung kaya't naniniwala tayo na yung malinis na hangin kasama ng malinis na tubig, malinis na kapaligiran ay kailangan natin kung gusto nating umunlad talaga bilang isang pamayanan. Panahon na rin anya na i-upgrade ang Philippine Air Quality Standards na mas malapit sa safety level standards ng World Health Organization o WHO. Siguro ipanawagan natin, una sa pamahalaan, kailangang bantayan natin yung air pollution. Mayroon tayong Clean Air Act, kailangan na nating i-upgrade yung ating standards. Ayon naman kay Dr. Vicente Balanag Jr., ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, inilunsad ang breathing billboard installation upang ilarawan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at kung paano ito nakaaapekto sa kalusugan ng mamamayan. So, ang mangyayari dyan is yung lungs na nakikita natin, puti pa yan. After mga ilang araw, makikita nyo, magiging maitim na yon. Ibig sabihin na nagdi-deposit na yung mga pollutants, particular yung PM2.5, yan yung mga maliliit na butil ng pollution na nakakaabot sa kakaila-ila-lima ng lungs natin. So yun, hindi na yun natatanggal. So yun yung makikita nila na isang puti, after 10 days, maitim na yun. Ganon din yung nangyayari sa lungs ng normal na tao. Lalo pa kung mayroon ng sakit, lalong mahihirapan sila. Yun yung magiging epekto nun. Dagdag pa ni Dr. Balanag, halos lahat ng sakit sa baga ay sanhi ng air pollution gaya ng pneumonia, tuberculosis, asthma, cancer at chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ang air pollution din anya ang isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Yung mga nabanggit ko, pneumonia, tuberculosis, cancer, COPD, asthma, top 10 sa mga causes ng mga sakit ng mga Pilipino. At dun nga sinabi, number 4 na ang pollution sa dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Pollution. So, nandun yung mga high blood, nandun yung cancer, pero nakita dun air pollution mismo. At bakit? Hindi lang naman lungs ang naapektuhan ng air pollution. Alam natin na nakakapasok yung pollution sa baga natin, pero anong mangyayari? Na-absorb. Pagkatapos pumunta yan sa lungs, na-absorb na sa katawan natin. 60% na sanhi ng air pollution ay mula sa usok ng mga sasakyan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Niyanig ng 6.8 magnitude na lindol ang probinsya ng Surigao del Sur pasado alas 6:20 ng umaga kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, naitala ang sentro ng lindol sa layong 66 km northeast sa bayan ng Linggig. May lalim itong 10 km at tectonic ang pinagmulan. Naramdaman naman ang intensity 5 sa Hinatuan, Bislig City, Rosario, Agusan del Sur, Maco Moncayo sa Davao de Oro. Intensity 4 sa Nabunturan, Davao de Oro at Davao City. Intensity 3 naman sa Don Marcelino, Inabangan, Bohol, Baybay City sa Leyte. At intensity 2 sa Mambahaw, Camiguin, Sogod, Southern Leyte, Cotabato City at Dato Odin, Sinsuat sa Maguindanao. Wala namang inilabas na advisory sa banta ng tsunami at wala pang napaulat ang mga otoridad na matinding pinsala dahil sa lindol. Subalit sa bayan ng Linggig na siyang epicenter ng lindol ay nakitaan ng mga bitak ang mga sahig at pader
ng ilang bahay matapos ang malakas na pagyanig. Sunod-sunod na aftershocks naman ang naramdaman sa iba't ibang lugar sa Mindanao. 5.0 magnitude sa Katiil, Davao Oriental at magnitude 6.0 naman sa Baganga kaninang alas 9:38 ng umaga. Dahil dito pinag-iingat ang mga residente sa mga inaasahang pang aftershocks. Nasawi ang isang hinihinalang miyembro ng New People's Army habang nasamsam naman ang matataas na kalibre ng baril sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng armadong grupo at ng mga otoridad sa Camarines Sur. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Nasa 20 hinihinalang miyembro ng New People's Army ang nakasagupa ng pinagsalib na puwersa ng 9th Infantry Division ng Philippine Army at Philippine National Police sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur, bandang alas 6 ng umaga kahapon, August 2. Nakatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen ang mga otoridad hinggil sa insidente ng pangingikil o extortion ng rebeldeng grupo sa lugar. Ito'y kasunod ng isinagawang operasyon ng mga sundalo ng police pinag-isang pwersa. Dahil nga doon sa information na na-receive nila na accordingly nagkakandak ng extortion activity doon sa kanilang lugar. So nung verifikahin nga ito ng ating mga otoridad ay nauwi nga sa palitan ng putok at pagkakapatay ng isang NPA member at pagkakakuha ng 6 na matataas na kalibre ng baril. Agad na rumisponde ang puwersa ng gobyerno na makumpirma ang presensya ng rebeldeng grupo na nagresulta sa engkwentro ng magkabilang panig. Tumagal ng halos 1 oras ang palitan ng putok na ikinasawi ng isa sa hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA na kinilalang si Jeremy Pustillos alias Russell, miyembro ng KLG-1 at Platoon 3 SRC-5 na pinamumunuan ng alias Abel. Dahil doon sa nagre-resist yung kalaban, tumagal yung palitan ng putok ng umabot ng 1 oras. Sa panig ng ating mga otoridad ay wala namang naitalang na sugatan o namatay. Yung sa kabilang panig lang merong namatay. Nasamsam naman sa insidente ang matataas na kalibre ng baril kabilang ang 3 M16 rifle, 2 M653 o Baby Armalite at isang M203 grenade launcher. Wala namang nasugatan sa panig ng puwersa ng gobyerno. Agad naman sinuspinde ang klase sa barangay Tagpokol, San Fernando dahil sa pangyayari. Nagpapatuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga tumakas na rebeldeng grupo. Opo sir, nagpapatuloy pa ang pursuit operation ngayon at yung ating mga kapulisan ay nagkakagawa rin ng mga complementary operations dito sa mga urban area. Tiniyak naman ang pamunuan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army na mas paigtingin pa ang operasyon ng militar sa naturang lugar upang matigil na insidente ng pangingikil at mapanatili ang kapayapaan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi ito magpapaaresto sa International Criminal Police Organization o Interpol sakaling iutos ng International Criminal Court o ICC ang pag-aresto sa kanya. Ngunit kung magpapatulong ang Interpol sa Philippine National Police sa utos ng Korte ng Pilipinas, ay susuko ito sa otoridad ng pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I feel betrayed kung gano'n ang nangyayari. Kung totoo yan, kung totoo yan na nagbago na ang stand ng ating Pangulo, I feel betrayed. Pero kung hindi pa nagbago at ako'y naniniwala naman sa kanya, then nagpapasalamat ako. I hope na hindi siya nagbago. Pagtataksil. Ganito ang pakiramdam ni Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling nagbago na nga ng posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa una nitong pahayag na hindi niya hahayaang magkaroon ng jurisdiksyon sa bansa ang International Criminal Court o ICC. Sa gitna ito ng tila pag-usad ng issue matapos sabihin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi trabaho ng bansa na pigilan ang aksyon ng International Criminal Police Organization o Interpol. Kung maglalabas ng arrest order ang ICC laban sa mga sangkot sa war on drugs sa panahon ng Administrasyong Duterte, nanindigan ang senador na hindi ito pasasailalim sa jurisdiksyon ng International Court.
Ngunit kung hihahain ang arrest warrant ng Interpol sa tulong ng Philippine National Police, susuko lang siya sa otoridad ng pamahalaan. At kung sila itutulungan ng ating kapulisan, well, hindi ako magkipag-gira sa ating mga kapulisan. I will submit to the authority of our government, pero kung ang yan ay kautosan ng ating korte, pero pag kautosan ng ibang other than our courts, then I will not recognize it. Sakaling maglabas nga ng utos ng pag-aresto ang ICC, umaasa si Senador De La Rosa na maninindigan para sa kanya ang Senado. Worst comes to worst, I expect that my colleague will stand up for what is right, will stand up for their independence from Malacanang. Kung anong gusto ng Malacanang, whether it is tainted with politics or not, dapat ang Senado may sariling stand at ito ay dapat panindigan ng Senado. Sa kabila nito, kung nais lang humingi ng impormasyon ng Interpol at ICC sa kanya, ay handa naman itong sagutin ng senador. If they are going to make a formal communication with me, at itingnan ko paano yung laman ng communication, at kung sabihin nila na mag-interview lang, then why not? Why not? As a normal being, as a normal human being, hindi naman ako bastos. Kung merong magkatanong, sasagutin ko rin yung tanong. But it doesn't mean that I submit to their jurisdiction. It doesn't mean that I recognize their jurisdiction over my person. Gayunman, pinanghahawakan pa rin ni Senador De La Rosa ang sinabi ni PBBM na hindi niya hahayaang magkaroon ng jurisdiksyon sa bansa ang ICC. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinailalim na kahapon ng Department of Foreign Affairs ang Bangladesh sa Crisis Alert Level 1, bunsod ng mga kaguluhan at civil unrest sa nasabing bansa. Sa ilalim ng nasabing alert level, maaaring lumala ng walang babala ang seguridad sa lugar. Kaya maring ipinapayo ng Philippine government sa mga Pilipino na naninirahan doon na mag-ingat at limitahan ang mga gawain o pupuntahan. Pinapalalahanan ng DFA na maging mapagmatsyag, subaybayan at sundin ang mga pinatutupad na alituntunin ng lokal na pamahalaan doon, kasama na ang palagiang pagpapadala ng valid na pasaporte o residence visa. Maaari namang makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Dhaka ang mga Pinoy na mangangailangan ng tulong sa kanilang email address o sa kanilang emergency hotline na makikita sa inyong screen. Formal lang nakuha ni US Vice President Kamala Harris ang Democratic Presidential nomination sa pamamagitan ng boto ng party delegates. Ang kay Harris, isang karangalan ang maging presumptive nominee ilang linggo bago ang isasagawang Democratic National Convention sa Chicago na nakatakda ngayong Agosto. Si Harris ang kauna-unahang Black women at South Asian women na magiging White House standard bearer para sa isang major US political party. Kung matatalo niya sa eleksyon sa Nobyembre si Donald Trump, ang Republican nominee, siya na ang magiging unang babaeng presidente ng Estados Unidos. Inihayag ng US Children's Agency na hindi bababa sa 32 bata ang nasawi sa kasagsagan ng mga kilos protesta ng mga estudyante sa Bangladesh noong nakalipas na buwan. Batay sa isang UNICEF spokesperson, pinakabata sa mga biktima ay magli-5 taong gulang pa lamang. Karamihan din sa mga nasawi ay bystanders. Kabilang ang 32 bata sa mahigit 200 nasawi sa mga demonstrasyon laban sa job quota sa civil service. Ngayong nagpapatuloy pa rin ang kilos protesta upang iapela ang hustisya para sa mga biktima. Magpapadala ng dagdag na fighter jets at Navy warships sa Middle East ang US military batay sa Pentagon. Ito'y upang paigtingin ang depensa ng Washington kasunod ng mga banta mula sa Iran at mga kalyadong Hamas at Hezbollah. Pinaghahandaan ng Amerika ang pagganti ng Iran sa pagkasawi ng Hamas leader na si Ismail
Hanie sa Tehran. Inaprubahan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang pagpapadala ng additional Navy cruisers at destroyers na may kapasidad na magpabagsak ng ballistic missiles sa Middle East at Europe. Muling sasabak sa panibagong laban mamaya ang mga atletang pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics na sina Carlos Yulo at Carlo Paalam. Muling lalaban para sa men's gymnastics floor exercise finals si Carlos Yulo na nakatakda mamayang alas 9:30 ng gabi Philippine time, habang 9:46 p.m. naman ang schedule ng quarterfinals match ni Carlo Paalam sa 57 kg men's boxing, kung saan makakalaban niya ang pambato ng Australia na si Charlie Sr. Samantala, sasabak na rin sa unang pagkakataon sa 2024 Paris Olympics ang Philippine Pride na si EJ Obiena para sa pole vault finals. Nakatakda naman ang laban ni Obiena ng alas 4:10 mamayang hapon, kung saan susubukan nito na makasungkit ng gintong medalya sa Paris Olympics. Muling nagwagi sa panibagong boxing match ang pambato ng Pilipinas na si Nesty Petesio matapos na talunin si Amina Zidani ng France sa round 16 ng 57 kg women's boxing sa 2024 Paris Olympics. Dahil dito, pasok na si Petesio sa quarterfinals at kaunti na lamang ang kailangang maipanalo para sa garantiya na makakuha ng medalya ang Pilipinas sa Paris Olympics. Sunod namang makakatunggali ni Petesio sa quarterfinals ang pambato ng China na si Zi Chunzu na nakatakda sa Linggo ng gabi. Bago pa ang pagpanalo sa round 16, nauna ng pinataob ni Petesio ang kinatawan ng India na si Jasmine. Out of the box ang naging obstacle course ng Manibela Challenge Season 1 para sa retired PBA player na nakasama sa Team Progressive. Kilalanin din ang naging chosen beneficiaries ng second placer ng Manibela Challenge na tampok ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Para sa ibang riders ay humbling experience ang kanilang pagsali sa Manibela Challenge. Para kay former PBA player Michael Pinisi, out of the box ang naranasan niya sa mahigit 30 obstacle course ng Manibela Challenge. And it was absolutely amazing. It was something that put me out of my box, out of my comfort zone. I'm usually riding on the road with the big adventure bike. This challenge is exactly what it is, a challenge to test your skills as a big bike rider. And I loved every bit of it. It actually showed me that I'm not as good as riders as I thought. Kaya laking pasasalamat nila sa may kapal nang sila ang tanghaling second placer ng Manibela Challenge Season 1 at magkamit ng 300,000 pesos cash prize. Makatulong sa beneficiary. Golden Acres, Home for the Aged, sa likod ng SM North EDSA, matatanda po. Sa akin naman makatulong lang sa mga tao, sa kapwa-tao, masaya na po ko dun. Saka pag tumulong tayo sa kapwa-tao, huwag tayo hingi ng kapalit, mag-expect ng kapalit. Ang malaking halagang napanalunan ng Team Progressive ay hinati nila sa 3 napili nilang beneficiaries. Ang Golden Acres na nangangalaga sa mga matatanda, ang Redeemer Homeless Mission sa Camarines Sur na kumukop-kop sa mga batang walang tahanan, at ang Baras. Samantala, hinangaan naman ng assistant coach na si L.A. Castro ang adventure bike obstacle course ng KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Itong KDR, napakaganda niya kasi lahat ng mga situation dito sa talagang itong challenge na to, maganda siya. Pinopromote niya yung safety and improvement ng skills ng isang rider, lahat ng mga situation, kumbaga pinagsama-sama na dito. And talagang dito makakapag-practice kayo.
Abangan ang ipinamalas na riding skills ng Team Progressive ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Kakulangan pa rin ng classroom sumalubong sa pagbubukas ng klase. School opening naging maayos naman sa kabuuan ayon kay Education Secretary Sani Angara. Maliit lang kasi yun wala pang siguro wala pang 2% of the whole country. So ibig sabihin yung 98% of schools nagbukas. Dalawang Pogo company konektado kay Bamban Mayor Alice Go ayon sa kanyang dating accountant na si Nancy Gamo. Yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first Pogo company. Tapos yung sumunod yung 2023, the second one. Pero yung so hindi kayo nakita during that time? No. Hindi kami telepono lang? Telepono lang. Pagkaalkalde ni suspended Bamban Mayor Alice Go, ipinawawalang bisa na ng Office of the Solicitor General. But because of the revelations, because of the findings made by this committee, most especially with the testimony of the National Bureau of Investigation, which stated that those two persons or those two names pertain to one and the same person, the job of the OSG in consolidating everything and coming up with a solid petition for quo warranto was accomplished. Attorney Harry Roque nanindigang hindi siya abogado ng Lucky South 99 o anumang Philippine offshore gaming operator sa bansa. Attorney Roque at Senator Riza Ontiveros nagkasagutan sa pagdinig ng Senado. My answer po is that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, as I said earlier, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. I was asked let me to answer. Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan, excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Vice President Sara Duterte tinawag na political harassment ang pagbawi sa kanyang police escorts. PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil tumangging sumagot sa pahayag ng Vice Presidente. Sir, comment lang sir. Harassment daw sir. Sir, totoo ba sir nagbigay kayo ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Sir, any comment lang po? Any comment lang sir. Alyansa sa Pilipinas sa susunod na 4 na taon, nais ng Estados Unidos na palakasin pa. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in building, strengthening this relationship. Budget ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation hindi babawasan ng Senado kahit hindi pa maaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Deliberasyon ng Senado sa 2025 National Budget inaasahang simulan sa August 13. Lalo nilang hindi makikita yung iba. Again, hindi naman ito carrot and stick, paparusahan mo pag may mali, pag hindi naubos yung budget. Kailangan tingnan natin lahat ng circumstances sa paligid nun. 2025 budget hearings sisimulan na ng House of Representatives sa susunod na linggo. Deliberasyon sa panukalang pondo para sa susunod na taon at ibang pagdinig na may kaugnayan sa malaking issue, pagsasabayin na. And by next week, without
any delay, we will start with the budget briefing of the 2025 National Expenditure Program. Wanted posters ni Apollo Kibuloy at 4 na kapwa akusado ipinakalat na ng Philippine National Police sa Davao. Actually, hindi na sa mga police stations. I ordered that it be nagpa-print na kami ng 200 piraso Kaya makita nyo sa iba-ibang parts ng Davao City. Transport groups na Manibela at Piston muling magsasagawa ng malawakang protesta upang ipanawagan sa Malacanang na lagdaan ng resolusyon para sa suspensyon ng Public Transport Modernization Program. Itong resolusyon na inilabas ng Senado, yung suspension sa implementation ng PUBMP, ay ito'y papunta pa lamang kay BBM na kailangan nating itulak ang administrasyon na talagang tuldo ka na itong programa ng PUBMP sapagkat talagang maraming nagsasaper, maraming mawawalan ng kabuhayan. Ilang lugar sa Cavite isinailalim na sa state of calamity dahil sa oil spill. Congressman Paulo Pulong Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na protektor umano ng illegal drug syndicate. Congressman Duterte nanindigang inosente at tiwalang malilinis ang pangalan. Ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Philippine Offshore Gaming Operators tinawag na money laundering operation ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. I agree with the President. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pinasasampahan ng reklamo ng Commission on Elections Law Department dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy. Humingi na ng formal na approval ng Commission and Bank. So ito po ay ating kaagad ikukonsulta sa Commission and Bank. At dahil napatunayan nga po ng investigating panel na yung lahat ng fingerprints ng 6 na tao doon sa dalawa sa NBI, yung isa doon sa immigration na ginamit ng NBI, is pangalawa yung mismo sa NBI clearance, pagkatapos yung Certificate of Candidacy, yung mismong application for registration as a voter. Siphoning sa kargang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova. Maantala pa. Pagpapalit sa capping bag na inilagay sa valves ng tanker, aabuti ng 2 linggo. So, ang gagawin nila ay metal pipe na pang-seal sa valve and they said it will take them probably 2 weeks, 14 days para makompleto yung procedure. Flood Management Master Plan para sa Metro Manila at karatig lugar. Matagal pa bago maisakatuparan ayon sa Department of Public Works and Highways. Reclamation project sa Manila Bay, nagpapabagal ng daloy ng tubig ayon sa DENR. Talagang naramdaman namin yung effect sa Bulacan after nung reclamation. And wala naman ho kaming expertise to say na merong empirical data that says, yun nga, tinatamaan. Ngayon ba, may nakikita na po tayo na meron po talagang epekto itong mga proyekto nito sa lugar na malalapit dito po sa Metro Manila. In general po, reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. First tranche ng dagdag sweldo sa mga empleyado ng gobyerno naging epektibo na mula January 2024 ayon sa Budget Department. 7,000 peso medical allowance matatanggap na simula 2025 ng government employees. Nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po.
11 nasawi sa nasunog na gusali sa Binondo, Maynila. Sunog hinihinalang nagsimula sa karinderya sa ibaba ng gusali. Nung pagkikita po namin kanina, nasa kwarto pa rin po sila at wala po silang indication na nakapunta sila sa CR, naghanap sila ng tubig o wala or what. Ando lang po sila sa kwarto. Sama-sama sila po sila doon. As per initial assessment po, wala po tayong nakita na secondary exit. Department of Justice planong maghain ng class suit kaugnay ng Bataan oil spill. Paghahain ng kaso ng lokal na pamahalaan laban sa may-ari ng lumubog na MTKR Terranova sa Bataan, suportado ng DILG. Na-perwisyo lahat ang kalusugan, ang health. Tapos mawawala ng trabaho, isipin nyo, at yung negosyo na ilang maapektuhan dito. Kaya dapat lamang mangyari yun. Dapat managot ang dapat managot po dito. No fishing zone ipinatutupad na rin sa Cavite. Mga bakas ng langis nakita sa ilang water hyacinths sa Noveleta, Cavite. Dahil nagbaba nga po ng order ang ating provincial government sa pangunguna ni Governor Sandy Grimulya, no catch zone or no fishing zone. No? So bawal po muna manghuli ng isda o anumang shellfish. At transport groups na pabor sa PUB Modernization Program ng pamahalaan magsasagawa ng Unity March sa Lunes. Nasa 5,000 miyembro inaasahang makikilahok. Suspension sa modernisasyon, ibasura! Ibasura! At sa mga commuters po, na maapektuhan ng aming gagawin pagkilos patungo ng Malacanang, mga traffic o meron naman ay hindi makaka-rapid sa kanyang paroroonan dahil siguro baka marami kami sa kalsada, maipit sila sa biyahe, kaya humihingi po kami ng pawagin. At sa salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Judas, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 21, na nagsasabi, "Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibay ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nalahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Danis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.